Sinubukan ni Rick na lumangoy ngunit walang ideya kung saan siya pupunta dahil baha ang mga kalsada. Bumalik siya sa mga labi ng barko, sira-sira ang katawan at takot na takot naghahanda para sa gabi. Kinagat ang mga lamok, langaw at midge ang kanyang mukha at gumagapang ang mga kulisap sa ilalim ng kanyang damit. Hindi matiis ang halumigmig at nahihirapan siyang huminga. Tumagos ang lamig sa kanyang balat at halos hindi maramdaman ni Rick ang kanyang mga daliri. Imposibleng makatulog. Sa ikatlong araw, wala pa ring dumating na tulong at halos hindi na gumagalaw si Rick. Sumasakit ang kanyang mga kasukasuan, basag ang kanyang balat at putok ang kanyang mga labi. Tahimik lamang ang mga tao sa paligid niya, umaasang masagip. Sinundo si Rick sa isang bangka ng isang ordinaryong magsasaka na 3 araw nang hindi nakatulog at tinutulungan ng mga biktima na makatakas. Mula sa kanya, nalaman ni Rick na 62 pang dam ang nasira ng gabing iyon. Ito ay isang cascade, kapag gumuho ang isa, bumubuhos ang tubig sa susunod. Daan-daang nayon ang nasira at libo-libo ang nawawala. Ayon sa mga opisyal na datos, humigit kumulang 170,000 tao ang namatay. Una mula sa tubig, pagkatapos ay mula sa gutom, sakit at ganap na pag-iisa. Itinago ang impormasyon tungkol sa sakuna sa loob ng maraming taon. Halos walang sino man sa labas ng bansa ang nakakaalam kung ano ang nangyari. Maging ang mga lokal ay nanatiling tahimik tungkol dito dahil itinuturing itong mapanganib. Sumakay si Rick sa kanyang bangka at tumingin sa paligid. Umurong na ang tubig, ngunit kapalit nito ay mga piraso ng kahoy, mga kalat at katahimikan. Ang lupang tinitirhan ng mga tao ay naging patag na parang pagkatapos ng sunog. Ang tanging magagawa niya ay alalahanin na ang tubig ay hindi lamang buhay kundi kamatayan. Sundan siya, mahimalang nakaligtas siya. Panoorin ang buong episode sa YouTube channel na ito si Rick.